Ang nakaraan, dahil sa malubhang sakit nitong si Lucy, ito ngayon ang naging dahilan para mawala ng ina itong si Richard. Dinala sa ospital ang ginang, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot pa doon. Labis ang pag-iyak ng bata sa pagkawala ng kanyang ina. Iho, nasaan ba ang daddy mo? Gusto namin siyang makausap. Ma'am, ito po ang kanyang calling card ni Daddy Harold. Kayo na po ang bahalang tumawag sa kanya. Mr. Thomas, nasa ospital ho ngayon si Lucy Belmonte. Pero sa kasamaang palad, wala na siya. Nandito ang kanyang anak ngayon dito sa ospital. Baka pwedeng paasikaso ng lahat para maging maayos na. Nako, maraming salamat ma'am. Pupunta ako ngayon dyan mismo. Daddy, wala na si Mami. Hindi ko alam kung saan ako ngayon titira ngayon. Huwag kang malala, Richard. Katulad ng napag-usapan namin ng Mami mo, sa bahay ka na tumira. Bakit, Dad? Hindi ka ba titira sa bahay namin? Richard, meron akong sariling bahay at panigurado akong magiging masaya ka doon. Ipapakilala kita sa mga kasamahan sa bahay. Maliwanag ba? Pero Dad, paano na yung apartment ni Mami? Richard, hindi naman sa atin yun eh. Nagbabayad lamang tayo dun buwan-buwan. Kaya simula sa araw nito, sumama ka na sa akin, okay? Ilang araw ang nakalipas ay tuloy na ngang inilibing itong si Lucy. Iyon din ang araw na dadalhin ni Harold itong si Richard sa kanilang pamamahay. Dad, at sino naman ang batang kasama mo? Huwag mong sabihin na pinsan namin siya at dito mo yan sa bahay patirahin. Makinig kayong lahat. Hindi niyo siya pinsan. Siya si Richard Thomas, ang nakabata niyong kapatid. Dad, nakababatang kapatid namin ni Belly? Paano nangyari yun? Makinig kayo. Anak ko rin siya sa ibang babae. Kaya dapat alagaan niyo siya. Kung ganun, Dad, niloko niyo si Mommy? Ma'am, wala man lang kayong action tungkol dito? Andrea, one time nahuli ko ang daddy niyo na may hawak na isang sanggol. Alam kong magagalit kayo kapag nalaman niyo ito. Kaya nilihim ko na lang kahit masakit sa akin. Pero ngayon, dinala niya sa pamamahay na ito na wala malang pasabi. Yan ang hindi ko matatanggap, Harold. Hindi namin matatanggap ang batang iyan sa pamamahay natin. Margaret, Andrea, wala na kayong magagawa pa sa desisyon ko. Anak ko rin siya at binabalaan ko kayo, huwag niyo siyang sasaktan. Ito rin niyo siyang kapamilya kung ayaw niyong maggalit ako sa inyo. Sige na, alis na ako. Kailangan ko na punta sa opisina. Nasa high school na noon sina Andrea at Belly, samantalang nasa elementarya pa lamang itong si Richard. Ikaw na bata ka? Akala mo siguro natutuwa kami na nandito ka sa poder namin, ha? Pwes, nagkakamali ka. Hindi ka kabilang sa pamilya na ito. Pasensya na po kayo kung naging ganito ang buhay niyo dahil sa akin. At talagang sinabi mo pa, sinira niyo ang reputasyon ng pamilya namin. Kaya ngayon pa lang, maghanda ka na. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, pwes, sundin mo ang lahat ng utos namin. Pero kung nagmamatigas ka, ayan, nakabukas naman ang pinto para sa'yo. Opo, Ate Andrea. Anong sinasabi mo? Huwag mo nga akong tawaging ate dahil hindi kita kapatid. Tawagin mo lang akong Ma'am Andrea at Ma'am Margaret. Alam mo, ang mabuti mong gawin ngayon, maglinis ka ng sahig, magdilig ka ng halaman. Para naman may silbi ka naman dito. Kung wala kang trabaho, pwes, wala ka ring makakain. Naintindihan mo? Opo, Ma'am Andrea. Ma'am Margaret. Hindi inasa ni Richard na ganito pala ang kanyang kinakantungan, lalo na ngayon na wala na ang kanyang Mami Lucy na magtatanggol sa kanya. Matapos maglinis ng sahig at magdilig ng mga halaman itong si Richard, ay inutusan pa ito ni Belly na maglinis at magwalis sa kanyang kwarto na sobrang kalat. Kaya naman sa buong maghapon sa mura niyang edad ay pagod na pagod ang bata. Paano kaya kung alis na ako dito? Hindi naman pala pamilya ang turing na sa akin. Bahala na kung saan ako mapunta.
Ang mahalaga ay malayo ako sa kanila. Sa gabi ding iyon, habang nagpapahinga itong si Richard sa maliit na kwarto, ay lumapit sa kanya itong si Belly na may dalang pagkain. Oh, ito ng pagkain mo at huwag kang magreklamo kung ano ang ibibigay namin sa iyo. Kuya Billy, nasaan po ang ulam? Ulam? Bakit? Meron ka bang binigay sa amin na pera para pambili ng ulam? Mabuti nga at may kanin dito at tubig na binigay namin sa iyo. Isa pa, huwag mo akong tawaging kuya dahil hindi kita kapatid. Na-realize ni Richard na wala siyang kakampi sa bahay na iyon. Ang lahat ay walang gusto sa kanya. Kinabukasan na umaga dahil nasa trabaho sina Margaret at Harold, samantalang nasa eskwelahan naman sina Belly at Andrea, nakapagdesisyon itong si Richard na umalis na lamang sa kanilang bahay. Wala naman siyang mapapala sa kanila. Dahil abalang katulong sa gawaing bahay ay nagkaroon ng pagkakataon itong si Richard na lumabas ng gate at tuluyang umalis. Hindi niya alam kung saan siya patungo ngayon. Ang gusto lamang niyang mangyari ngayon ay makawala sa mga taong wala namang pakialam sa kanya. Nagpatuloy lamang itong si Richard sa paglalakad sa may bangketa. Kumukulo ang sikmura dahil hindi pa ito kumakain ng argahan. Mas lalo siyang nagugutom matapos maamoy ang masarap na pagkain sa may karinderya. Ali, baka pwede makahingi po ako ng konting pagkain. Hindi pa kasi ako kumakain sa bahay ng agahan. Hoy! Ikaw na bata ka? Umalis ka dito. Bumalik ka na sa inyo kung saan ka man nanggaling. Hindi libre ang pagkain dito. Pwes, kung wala kang pera, edi maghanap ka ng paraan para makabili ka ng pagkain. Manang, pwede bang bigyan mo siya ng isang order? Ako na mabayad sa kanyang kinakain. Sige po sir. Pero dapat hindi nyo na siya binigyan pa. Mamihasa lamang ang mga ito eh. Naku sir, maraming salamat po. Ayos lang yun iho. Pagkatapos mo kumain, pwede ka nang umuwi sa inyo. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Sir, ang totoo po kasi wala na pong ina ko. Kaya wala rin akong ibang matutunguhan. Nasaan tatay mo? Wala po silang pakialam sa akin. Kasi isa lang na po akong anak sa labas. Iho, kung ganun, bakit ayaw mong sumama sa akin? Marami pagkain sa bahay at may makasama ka doon. Naku sir, nakakaya po sa inyo. Hindi niyo makakilala kung sino ako eh. Alam mo Iho, gusto kong tumulong sa mga bata na katulad mo. Kaya sumama ka sa akin. Marami kayo doon at tiyak kong magiging masaya kayo at magiging kaibigan kayo. Napangiti na lamang itong si Richard dahil may taong tumulong sa kanya. Maraming salamat po sir. Gagawin ko po ang lahat para makatulong po sa inyo. Aba, okay yun ah. Kung ganun, walang problema sa akin. Sigurado akong magiging masaya ka kasama ng ilang mga batang yun sa bahay. Matapos kumain itong si Richard ay sumama ito sa lalaki. Labis naman ang kanyang kasiyahan dahil merong taong tumulong sa kanya. Nakarating na sila sa isang lumang bahay. Tila abandonado itong bahay at may kalayuan sa lungsod. Oh, nandito na tayo Iho. Makasama mo na rito ang mga batang katulad mo na walang pamilya. Bumaba sila sa sasakyan at isang lumang bahay nga ang kanilang pinasukan at napaligiran ng mga kahoy. Oh, nandito na tayo, nasa loob na sila. At bukas meron tayong gagawin para naman makapera tayo para sa inyong pagkain ha, okay? Pagpasok ni Richard sa lumang bahay ay nakita niya ang nagkakumpulang mga bata sa loob. Mukhang ilan sa kanila ay mukhang galing din sa lansangan. Sige na, diyan muna kayo. Magluluto muna ako ng hapunan sa inyong lahat para bukas pera na naman ang hanapin natin. Habang nakupo itong si Richard sa may gilid ay nilipitan siya ng isang batang babae. Hoy, bakit ka nandito? Bakit ka sumama sa taong yun? Binigyan niya kasi ako ng pagkain eh. At ang sabi niya, marami daw mga bata dito sa bahay niya at magiging masaya ako. Naku, kabaliktaran ng sinasabi ng mamang yun. Pinakain ka nga niya kasi meron siyang balak na masama sa'yo katulad namin. Alam mo bang araw-araw kaming pinapalimos sa bangketa? Kailangan may madala kaming pera pag uwi namin dahil kung hindi, naku, wala kaming makain. Ano? Ganun ba?
Akala ko ba mabait siyang tao? Yun din ang akala namin noon, pero isa pala yung pain para kumagat kami sa kanyang pain. Kung ganun, tumakas na naman tayo dito. O magsumbong tayo sa mga pulis. Naku, yan ang huwag mong gagawin. Dahil sinubukan na naming tumakas noon pero nahuli niya pa rin kami. Hindi na tayo makakatakas pa sa kanya. Pwera na lang kung siya mismo ang nagpalaya sa atin. Kaya bukas, ihanda mo na ang sarili mo para sa pangpalimos. Siguraduhin mo lang na may mauwi kang pera. At huwag kang tumakas dahil mahuhuli ka pa rin. Matapos na pag-uusap ng dalawang bata ay natulog na rin sila. Hindi naasahan ni Richard na mas komplikado pala ang kanyang buhay ngayon. Pero kung sa bagay ay wala naman ding ibang nagmamahal sa kanya, kaya makisama na lamang ito sa mga bata para mabuhay sa mundo. Kinabukasan, hoy, gumising na kayong lahat. Ikaw na baguhan ka. Sumama ka kay Laika para matutunan mo rin ang kalakaran sa labas. Alam mo na dapat ang ituro mo sa kanya, Laika. At umuwi ka dito sa tamang oras. Opo, Kuya George. Sisikapin po naming makarami ngayon. Yan ang gusto ko sa inyo, Laika. Isinakay ng lalaki ang 10 kabataan kasama rito sina Richard at Laika para simulan na ang kanilang hanap buhay. Nakita ni Richard na nakasuot ng malagusgusing kasuotan ang ilang kabataan para manglimos sa daan. Ano kaya ang gagawin ni Richard? Makatakas pa kaya ito mula sa mga taong masama? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Harold nang malaman nitong umalis si Richard na wala man lang paalam sa kanya? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang mas tumitindi pang eksena sa ating part 3. Abangan!